Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay witness. May mga salitang simple ngunit mabigat sa pananagutan. May mga pahayag na hindi lamang nagpapaliwanag ng pananampalataya, kundi humuhubog ng buong paraan ng pamumuhay. Ganito ang ebanghelyo ngayon. Hindi nagbigay si Jesus ng bagong utos o komplikadong batas. Sa halip, binigkas niya ang dalawang larawang pang-araw-araw ngunit radikal ang hinihingi. Asin at ilaw. At sa puso ng dalawang larawang ito, iisang salita ang kayang yakapin ang buong mensahe. Witness. Kayo ang asin ng lupa. Hindi sinabi ni Jesus na dapat kayong maging asin. Sinabi niya na kayo ay asin. Ibig sabihin, ang pagiging alagad ay hindi optional sa papel. Ito ay identity. Ang asin ay hindi kinakain ng mag-isa. Maliit ito, tahimik, halos hindi napapansin, ngunit kapag wala ito, maputla at walang lasa ang pagkain. Ganito ang saksi sa pananampalataya. Hindi sentro ng entablado ngunit nagbibigay lasa sa buhay ng iba. Ang asin ay hindi nag-iingay ngunit may kapangyarihang magpreserba, pumipigil sa pagkabulok. Ang saksi ay hindi palaging nagsasalita ngunit sa kanyang presensya, napipigilan ang unti-unting pagkasira ng konsensya at dangal. Ngunit may babala si Jesus. Kung mawala ng alat ang asin, wala na itong silbi. Ang saksi na nawalan ng integridad ay nagiging palamuti na lamang. Naroroon ngunit walang saysay. Sa isang pastoral at mas malalim na pagtingin, ito ang tanong na tumatama sa bawat isa sa atin. May lasa pa ba ang aking pananampalataya? O ito ba'y naging pamilyar, nakasanayan na at hindi na humahamon? Wala nang challenge. Ang saksi ay hindi nasusukat sa dami ng alam kundi sa lalim ng pagiging totoo. Sa pagkakatugma ng sinasabi at ng ginagawa. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Muli, hindi ito paanyaya kundi pahayag ng katotohanan. Ang ilaw ay may likas na kilos, pagliwanag. Hindi ito kailangan pilitin kapag nariyan, nagbibigay liwanag. Ngunit ang ilaw ay maaari ring itago. At dito malinaw ang paninindigan ni Jesus. Ang ilaw ay hindi dinadala upang itago sa ilalim ng sisidlan. Ang saksi ay hindi para sa pribadong aliw, siya'y para sa kapakanan ng iba. Ang pananampalataya na ikinukubli dahil sa takot, sa hiya o sa kaginhawahan ay nagiging ilaw na hindi nagliliwanag. Sa ating panahon, maraming dahilan para itago yung ilaw. Takot tayong maiba. Ayaw nating mapagkamalang relihiyoso. Nais nating makisabay. Ngunit ang ebanghelyo'y malinaw. Ang ilaw na itinago ay hindi neutral. Ito'y pagkawala ng pagkakataong gumabay. Ang saksi ay hindi perpekto ngunit siya ay lantad. Handa sa liwanag at handang makita ang sarili niyang anino upang maitama.
may mahalagang diin ang sinabi ni Jesus. Sa gayon, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama sa langit. Ang layunin ng liwanag ay hindi papuri sa sarili, kundi pagluwalhati sa Diyos. Ang saksi ay hindi bida, siya ay salamin. Kapag malinaw ang salamin, ang nakikita ay hindi ang salamin kundi ang liwanag na tinatanggap at ipinapasa. Kapag ang saksi ay naghahanap ng palakpak, ang liwanag ay nagiging spotlight. Kapag ang saksi ay naghahanap ng katotohanan, ang liwanag ay nagiging gabay. Sa isang mas malalim na pagbasa at pagtingin, ang asin at ilaw ay parehong may katangian ng sakripisyo. Ang asin ay natutunaw upang magbigay lasa, ang ilaw ay nauubos, ang kandila upang magliwanag. Ang pagiging saksi ay may presyo. Hindi ito palaging komportable. May mga sandaling ang pagiging tapat ay magdudulot ng hindi pagkakaunawaan, ng panunuligsa o paglayo ng iba. Ngunit dito nagiging malinaw ang saksi. Handang magbayad ng maliit na presyo upang ang iba'y makakita ng mas malaki, ang kabutihan ng Diyos. Sa ating araw-araw na buhay, saan tayo tinatawag na maging saksi? Sa tahanan, kapag pinili nating makinig kaysa sumigaw, magpatawad kaysa magkimkim ng galit. Sa trabaho, kapag tumanggi tayo makiayon sa mali kahit may kapalit. Sa lipunan, kapag pinili nating magsalita para sa tahimik at ipagtanggol ang inaapi. Sa digital world, kapag pinili nating maghasik ng katotohanan at pag-asa kaysa galit at panlilinlang. Ang saksi ay hindi palaging nasa pulpito. Kadalasan nasa mesa, sa opisina, sa kalsada, sa screen. May isa pang paalala ang Ebanghelyo, ang ilaw ay mas kapaki-pakinabang kapag may dilim. Kung walang dilim, hindi kailangan ng ilaw. Kaya huwag tayong magtaka kung minsan ang pagiging saksi ay mas hinihingi sa gitna ng kaguluhan. Ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng ilaw. Inilalagay niya ito kung saan ito kailangan. Ang tanong ay kung handa tayong mailagay doon, kahit hindi ito ang ating pipiliin. Sa huli, ang Ebanghelyo ngayon ay hindi nagtatanong kung kaya nating maging saksi, kundi kung pumapayag tayong maging saksi. Sapagkat ang pagkakakilanlan ay ibinigay na, asin at ilaw. Ang natitira ay ang pagsang-ayon ng puso, ang mamuhay ng may lasa at liwanag. Hindi para sa ating pangalan, kundi para sa kalulhatian ng Diyos at kabutihan ng ating kapwa. Mga kapatid, saang bahagi ng ating buhay tayo tinatawag na maging malinaw na saksi? Asin na nagbibigay lasa at ilaw na gumagabay kahit may kabayaran. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa pagkakakilanlang ibinigay mo sa akin bilang asin at ilaw. Linisin mo ang aking puso upang manatiling totoo ang aking patotoo. Bigyan mo ako ng tapang na huwag itago ang liwanag at ng kababaang loob na hindi hanapin ang papuri. Gawin mo akong saksi ng iyong pag-ibig sa bawat araw ng aking buhay. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.